Mayong gabi tanan. Salamat kayong ni Atan ining tunga-tunga si Mana ni balay lampuan. Salamat kayo sa taga kapalaran nga ni uban kanato. O di ta magdugay atong abrihan atong Biblia. Wala ko gibutang sa screen. 2 Samuel chapter 22. 2 Samuel chapter 22 atong basahon 1 to 20. 2 Samuel chapter 22 verses 1 to 20. Okay, na mo? Okay, read verse 1. Dayon kamo mo basa ang verse 2 and 3. Dayon obserbarin ninyo na diha kanang word my and me. My and me sa 2 and 3. Kamoy basa na siya. Verse 1. And David speak unto the Lord the words of this song in the day that the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies and out of the hand of Saul. Verse 2 go. And he said, the Lord is my rock, and my fortress, and my deliverer. Okay, verse 3. Kamay basa, ready, read. The God of my rock, in him will I trust. He is my shield, and he born my salvation. My tower and my refuge, my Savior, thou say the scheme of violence. Okay, in that verses, imong ma-observe diha nga daghan diyang word my na mga word me na naa siya diha ana nga verses. Explain na nako later. Verse 4. I will call on the Lord who is worthy to be praised. So shall I be saved from mine enemies. Verse 5 go. The ways of them will pass me, the thoughts of a godly man lead me free. Verse 6. The sorrows of hell compassed me about. The snares of death prevented me. Verse 7. My mind stress I call upon the Lord, and cry to my God. And he gave me my voice out of his temple, and I cried and entered into his ears. Verse 8. Then the earth shook and trembled, and the foundation of heaven moved and shook because he was wrath. Verse 9 go. There went up the smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth, and Lord, coals were kindled by it. Verse 10, he bowed the heavens also, and came down, and darkness was under his feet. Verse 11. And he rode upon the cherub, and he fly, and he will see upon the wings of the wind. Verse 12, and he made darkness pavilions round about him, dark waters and thick clouds of the skies. Verse 13 go. Verse 14, the Lord thundered from heaven, and the Most High uttered his voice. Verse 15 go. Verse 16, and the channels of the sea appeared. The foundation of the world were discovered at the rebuking of the Lord, at the blast of the breath of his nostrils. Verse 17 go. Verse 18, he delivered me from my strong enemy and from them that hated me, for they were for strong for me. Verse 19 go. Verse 20, he brought me forth also into a large place. He delivered me because he delighted in me. Kanang word ato na timan, delighted in me. Kampot ha? Mahal mo lang iton, buhay ng mga Diyos.
Salamat kay Ginoo nga tunga-tunga si manani ami mag-asimba mi kanimo. Salamat kay amahan sa matag usa nga niya karon. Salamat Ginoo sa imong pulong. Salamat kami Ginoo sa imong nahimo diri kanamo sa miaging mga adlaw ikaw nagauban kanamo samtang imong mga anak nagatrabaho gitagaan mo wisdom, tigaan mo proteksyon. Salamat kay amahan. Ug among ipasalamatan ikaw amahan labaw tanan sa bililhon nimong dugo nga mao'y imong gilukat sa silot sa among sala. Sa gasas kaluwasan, kasiguruhan sa among kaluwasan, salamat kayo. Ning kagabihon among ipangamoyo ang imong pagpatiliwala gayud amahan. Kinamong pagampo pangaliw po kanimo gisalig namo ang tanan Jesus Christ among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay. ang atong mensahe karon padayon gyapon ta pero hapit na ni matapos ni series of messages. Ang series ani David a man after God's own heart. Specifically ang mensahe nato karon naguluhan ni og David's Song of Songs. David Songs of Songs. Awit ni David. Nahibalot ang nahimo na ni David ang tanan. David has done it all. Atong naobserbaran ang dagan sa iyahang sa kinabuhi ni David o nakita nato siya nga ipadayag nga magbalantay sa karnero. Nakita nato siya nga usa ka sundalo, isog nga sundalo. Nakita nato siya nga maoy labing gamhanan dito sa Israel pag dumala niya isip hari. Then na ato sang nahibalan nga si David usa ka singer, usa ka mag-aawit. Then ang sakit kay palandungon tungod kay si David usa pod ka sinner. So he has been known as the son of Jesse. Anak siya ni Jesse sa 1 Samuel 16:18. Sa 1 Chronicles 17:16, gitawag ni siya og David the King. Sa Acts 13:22, gitawag ni siya og a man after God's own heart. Now, gitawag po din siya the sweet psalmist of Israel. Sweet psalmist of Israel. So, diha sa 2 Samuel chapter 23 verse 1, ato mabasa nga si David hapit na duol na siya sa iyang katapusan sa iyang kinabuhi. Ang mga landong sa iyang kinabuhi nagkatubo na taas na kayang landong alang ni David. Ang time has begun to take its toll in the great king's life. Now in 2 Samuel 21:15-17, nagsulti na to nga si David ning adto sa gira. Pag adto niya sa gira, hapit siya mapatay sa usa ka Philistine nga giant. So, na-save siya sa iyang pagumangkon. Mao na nga after that, gibaharan na siya, giingnan na siya nga ayaw na og apel sa gira. Ayaw na pag-apel sa gira na kami na lang yung iyang mga sakop. So, the days of battle have ended for King David. Ang mga adlaw sa mga gira natapos na sa kinabuhi ni David. He knows that he is nearing the end of his earthly race. Kabalo siya nga hapit na siya matapos siya kinabuhi sa iyahang yutanon nga lumba sa kinabuhi. Perhaps it was during those long days in the palace that David began to reflect back on a life lived for the Lord.
David had achieved true greatness. He is a mighty king. He is ruling a great kingdom of Israel. His kingdom is at peace. Ang iyang gingharian dunay kalinaw uban sa mga kanait nga mga nasod. Ang Ginoo naghatag niya kadaugan ibabaw sa matag kaaway niya. Mabasa na to atong verse 1 ganiha. So, samtang si David nagkahinumdum siya diin ang Ginoo, nakita siya ug ang tanan nga ang Ginoo naghimo sa iyang kinabuhi. Si David gikuha niya iyang pen sa iyang kamot ug nagsugod siya sulat sa mga pulong aning chaptera. So, sa samtang atong mahibal-an dire sa 2 Samuel 22 kaning atong gibasa karon, almost identical ni sa Psalm 18. Almost identical ni siya. Doon na lang mga pipila ka mga pulong lain sa ninay duha ka versions of his great song. So kanang 18, kanang salmo, mga awit man na, kanipod iya mangyapon pud ning awit. So, ang ubang scholars believe that this was the last song written by David. Kanini ang atong tun-an karon. If so, masabtan na to nga mauni ang awit sa iyang pagkatigulang. Sa iyang pagkatigulang. It is a song of joy. It is a song of victory. It is a song of praise. Written at the close of a race. Race will run. Maayong pagkadagan sa lumba sa iyang kinabuhi. Now, kung basaho ni mo niyang iyahang awit, sama nga magbasa ta sa tanan nga awit ni David sa Salmo, rolled into one. Rolled into one. So, this is David's song of songs. Mao ni ang awit ni David nga sa tanang mga awit, mao ni ang pinaka the best siguro nga iyang gihimo yun. As David writes about his own walk with the Lord, he gave us some insight into our walk with God as well. So ako balik ko na. Samtang si David nagsulat bahin sa iyang kaugalingon nga paglakat uban sa Ginoo, gitagaan putag mga ubang panan-awon sa atong paglakat uban sa Dios. Now kita gipahinumduman kinsa ang Dios o unsay iyang nahimo sa atong kinabuhi. Unsay nahimo niya sa iyang mga anak. Tonight, I would like to examine this great song. I would like for us to get a glimpse of a God who is worthy of our praise, worthy of our worship, worthy of our songs. So, nining kagabion atong susihon kaning atong uluhan sa atong mensahe, David's Song of Songs. Part 1 ni siya, part 1. So number 1 is David sings of the God who saves. David sings of the God who saves. So, part A, he sings of a personal relationship. Mauna akong gipabasa mo sa 2 and 3 tungod kay personal kayo na nga awit ni David ngadto sa Ginoo. 10 times in these 2 verses, David uses the possessive personal pronoun my and me. Ako ug ako. Ako ug ako. Now, si David ani is talking about the relationship that he has with God. And siya usab gitugutan ta pagkahibalo nga it is very personal. Ang iyang kahibalo sa Ginoo very personal. David did not just know about God, he knew God. He knew God. He did not live on what others told him.
he knew God for himself. O na David's use of my and me, murag mabutang ta ana sa atong unahuna nga mura ta og batang gamay ba? Batang gamay. So, children know all about my and me. Mao ko ng mga bata. Ako. Mao na ang mga bata. It is one of the first things they learn to say. Mao na mga unang butang mahibalaan sa mga bata. David, it seems, had a childlike love for the Lord. Matong masabtan nga, ang gugma ni David sa Ginoo, mura siya bata. Ang kamatuoran na Psalm 18:1, madugang ani nga statement nga ingon dito, I will love thee, O Lord, my strength. Now the word love in that verse means love deeply. Kanang gugmang nga lalom kayo, doon na kay kaluoy, doon na kay compassion. It was use of a mother love for her baby. Gigamit ni sa usa ka inahan sa gugma sa iyahang bata. It carries the idea nga ang inahan murag maghapoy-hapoy ba sa iyang anak, dayon iyahang gakson. Ingon ana siya. It is the image of a mother nga iyang gakson ang iyahang bag-ong bata nga na tao, holding it close with the heart of pure love. Ingon ana man ang inahan. Kuptan ko na nila ng ilang bata with the heart of pure love. That is a kind of relationship David had with God. David is saying, He is my God, and I want to hold Him close to my heart. Mao na ang mga awit ni David, personal kaayo ngadto sa Ginoo. So na notation diri mga igsoon, friends, do you have the kind of personal relationship with the Lord? Ato na yung pangutana natong tanan. Pangutana ni natong tanan. Do we have the kind of personal relationship with the Lord? It is not enough to know about Him. You have to know Him. You have to know Him. So, it is not enough to know what others believe about Him. We have to know Him for ourselves. So, kinahanglan we have a humble heart ourselves as a little child and cling to Him by faith. That's a Mark 10:15. Mabasa nato din sa Mark 10:15. Verily I say unto you, whoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. So, ang pangutana ni para natong tanan, do you have a personal relationship with God? Can you look at God and say, my and me, with full assurance of faith? We need to be able to do that. Nahanglan ato na buhaton. For part B, he sings of a powerful relationship. He sings of a powerful relationship. David knows the Lord as his Savior and also as his sanctuary, the refuge. God is the place David runs to in times of trouble. He tells us that God, our stability, rock, our shield, our safety, fortress, our security, horn of salvation, our supply, high tower, and sanctuary or refuge, our Savior, tumanluluwas. David is saying that the Lord is all he needs in time of trouble. So, when trouble came, mabasa nato dito verses 5 to 7, David called on the Lord and God heard his cry and delivered him.
There were many times in David's life when the gates of the cities of men were closed off to him. Dunay mga panahon nga dili siya makaadto sa Jerusalem. Dunay mga panahon nga dili siya makadagan ngadto sa tabernacle aron pagpakita sa Ginoo. But even when the cities of earth were closed to him and offered no help or hope, the gates of heaven, ang portahan sa langit, and even the very throne room of God was open to his cry. When he lifted his cry to God, panahon nga iyahang ipataas ang iyang hilak ngadto sa Ginoo, ang Ginoo nakadungog kaniya o mulihok ang Ginoo pinagi siyang gahom, tabangan siya. Agmao niya ang atong gusto i-take note sa matao usa. This is the kind of blessing all those who know the Lord enjoy. Ingon ana ang klase nga panalangin nga sa tanan nga nahibalo sa Ginoo. Ingon ani nga kalipay. Ang iyang dalungan are ever open to our cry. Na may ingon diha Jeremiah 33, call unto me, and I will answer thee and shew thee great and mighty things that thou knowest not. He invites us to flee to Him. Giimbita ta sa Ginoo nga sa panahon nga dunay kaguliyang atong kinabuhi, ingon siya, do all diri kanako. Do all diri kanako. When we do, we will find Him to be all David declared Him to be and more. He truly, God is truly all we need. All we need. Point C, he sings of a profound relationship. Nag-awit siya sa lalom kayo nga relasyon nila. David goes into great detail as he speaks of how God moved in power to defend him and to sustain him. Gisultihan ta diri nga ang Ginoo naglihok sa iyang kinabuhi sa gahom uban sa milagro. Time and again, just delivered David from those who wanted to destroy him. Sa tanang panahon, daghang panahon, balik-balik nga si David pagawas yun siya, gisave siya dito mga katawhan nga gusto mo destroy sa iyang kinabuhi. Why did God do this for David? Verse 20, kato atong ibasa dito, verse 20 tells us that God did it because He is delighted. Nalipay ang Ginoo sa kinabuhi ni David. The word delighted means to take pleasure in. God blessed David, protected David, and sustained David all because God loved him and took pleasure in their relationship. God seems to be saying, sama nga ang Ginoo nagsulti ani, David is my child, I love him, and I want to bless just because I can. And I'll do whatever I have to do to protect him and provide him. That is a profound relationship. Lalom kayo ng relationship. So, mao ni ang notation para nato. All those who know God enjoy the same relationship. So, pananin nato. Tanan kita nga nahibalo sa Ginoo. Tanan kita nga giluwas sa Ginoo. Naka-enjoy ta ani nga same relationship. God will move heaven and earth to meet the need of His child. Balik ko na ko. God will move heaven and earth. Ang Ginoo iyang lihokon ang langit ug ang kalibutan aron matagbo lang ang mga kinahanglanon sa iyang mga anak. And this can be seen many times in the Bible. Ato ning makita dili ni concept ra. Nakita nato ni daghang mga panahon diri sa Bible. Si Elijah o katong balo. Katong tulo ka Hebrews boys. Katong gipakaon nga 5,000.
kadtong mga disciples didto nagsakay og sa ilang sakayan og nagtagbo sila og typhoon. So mao na ang proof ana na siya. Mao ni ang saad sa Ginoo diri kanato. Luke 12:32. Kamoy basa ng Luke 12:32. Read. So mauna ang saad sa Ginoo diri kanato isa. Fear not, ayaw kadlok, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Atong basahon niya siya. Matthew 6:25, 26-27, verse 25. Kami basa na. Really read. Verse 26, go. Verse 7, go. Mauna kingon niya sa Mateo, yun siya, busa ako mag-ingon nga na kaninyo, ayaw kabalaka, alang sa inyong kinabuhi. Unsa ang inyong makaon, unsa ang inyong mainom, bisan alang sa inyong lawas, unsa ang inyong masulob, dili ba ang kinabuhi labaw pa sa pagkaon, o ang lawas labaw pa sa sapot? Verse 26, tanawa ang mga langgam sa kahanginan, kay sila wala nagapugas, ni sila nagaani, ni nagatigom ngadto sa mga kamalig. Apan, ang inyong langitnon nga amahan, nagapakaon kanila. Dili ba kamo labi pang maayo kay kanila? Kinsa ba kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka, makadugang sa usa ka maniko sa iyang gitason? Kamo padayon mo ana siya. Verse 28, go. Verse 29, go. Verse 30, go. Verse 31, go. So mao ni ang inyong gibasa ingon diri, ug ngano nga kamo mabalaka alang sa sapot, pamalandungi ang mga tanom nga liryo sa umahan. Giunsa nila pagtubo, sila wala nagbudlay, ni sila nagkalinyas. Ug bisan pa niini ako mag-ingon nga na kaninyo, nga bisan si Solomon sa tanan niya nga himaya wala nabistihi sama sa usa niini. 30, tungod niini, kung ang Dios sa ingon nagbisti sa sagbot sa umahan, nga niining adlaw anaa og ugma iitsa ngadto sa pugon, dili ba nga siya labaw pa nga magabisti kaninyo og kamo gagamay og pagtuo? Busa ayaw kabalaka nga nagaingon, unsa ang among kanon o unsa ang among imnon og uban sa unsa kita mabistihan. Padayon ta, gamay na lang, last na lang ni siya. 32, read. Verse 33, go. Thirty-four, go. Kay subay nining tanan nga mga butang,
nga ang mga hintel nangita. Kay ang inyong langit ng amahan na sayod, nga kamo adunay panginahanglan sa tanan niining mga butanga. Gabi ning saan si Ginoo nato. 33. Apan, mao ni importante kayo, pangitaan ninyo pag-una ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong o tanan niining mga butanga idugang nganha kaninyo. 34. Busa, ayaw kabalaka alang sa ugma, kay ang ugma mabalaka alang sa mga butang sa iyang kaugalingon. Paigo ngadto sa adlaw ang kadautan niini. So mao nang saan si Ginoo diri nato. So mao yang conclusion sa atong mensahe. The thought that the God of the universe would condescend to bless us just because He takes pleasure in us is a thought too profound for the mind to grasp. So ang una-una nga ang Ginoo sa tibuok universe mo hatag og kalipay nga panalangin nato kana tungod kay siya nahimuot kanato. Siya nahimuot kanimo. Is a thought mao ni ang hunahuna nga lalom kaayo for sa atong hunahuna nga atong masabtan. Atong masabtan. Imagine God taking pleasure in us. Imagine God working on our behalf, moving mountains, meeting needs, working things out just because we delighted Him. So kung napalipay nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, then ang tanan nga panalangin maato. And that is something worth singing about. It is something worth shouting about to. Manindog ta mga abota. Mahal mo langit nun, buhi na mga Diyos. Salamat Ginoo sa imong mensahe. Salamat sa imong awit, Lord. Among ipangamuyo kanimo Ginoo nga sa kanunay gyud mahimuot ka sa among kinabuhi amahan. Salamat Ginoo sa matag usang disimba karon og sa ilang pagsimba, Lord. Ako nahibalo, nahimuot kanila amahan. Among ipangamuyo kanimo Ginoo, tagaay mig matamis nga katulugon ning kagabion. Kini among pag-ampo pangaliw po kanimo, gisalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, ligot ta.